Kung ikaw ay isang crypto trader o investor, malamang ay narinig mo na ang usapan tungkol sa mga meme coins. Pero, alam mo ba na ang dating meme coin gambler na si Ginoong Morad Mammadov ay may bagong pananaw sa pag-i-invest? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano raw mapapalago ang $10,000 na puhunan para maging $1 million. Ayon yan kay Ginoong Morad, ang crypto personality na umusbong noong taong 2024 dahil sa kasikatan ng meme coins. Ano nga ba ang kanyang sikreto? At paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin ang pagkilala sa background nitong si Ginoong Morad Mammadov. Si Ginoong Morad Mammadov ay isang kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto. Sumikat po siya noong taong 2024 dahil sa kanyang pag-promote ng mga meme coins tulad po ng SPX 6900 at ang GigaChat. Ang mga meme coin na ito ay walang utility o gamit, pero nakakuha po ng atensyon dahil sa hype. Gayunpaman, si Ginoong Morad ay may mga kritiko rin na nagsasabing ginagamit niya ang kanyang impluensya para pataasin ang presyo ng coins kung saan po siya nag-invest. Ngunit ngayong taong 2025, tila may pagbabago po sa kanyang pananaw. Sa kanyang post sa X, sinabi niya na ang mas maingat at planadong pag-i-invest ang siyang susi para palaguin ang kapital sa crypto market. Kaya yan. Ngayon ay ano po ang bagong diskarte ni Ginoong Morad? Ayon po kay Ginoong Morad, ang pinakamainam na paraan para gawing $1 million ang $10,000 na kapital ay ang pagpili ng 1 hanggang 3 high convection bets. Ano po ang ibig sabihin ng high convection bets na ito? Ang high convection bets ay mga coins or mga projects na sigurado kang may potensyal at handa kang maghintay ng 1 taon para magbunga ang iyong puhunan. Sa madaling salita, hindi po ito tungkol sa sugal o padalos-dalos na pagbili ng kung ano-anong coins. Binigyang diin din ni Ginoong Morad na ang pagsusugal sa maraming coins ay mabilis na paraan para maubos ang iyong kapital. Kaya naman, ang diskarte niya ay piliin ang mga projects na may malinaw na layunin at solid na foundation. Ngayon ay bakit po ito ironic? Kung iisipin po natin ay medyo ironic ang panawagan ni Ginoong Morad dahil siya mismo ay sumikat dahil sa meme coins. Yan, ito po yung mga coins na kadalasang tinuturing na sugal. Ang mga meme coin ay karaniwang umaasa lamang po sa hype at early investors. Kaya hindi lahat ay nagtatagumpay. Pero sa kabila nito, tila natutunan ni Ginoong Morad ang kahalagahan ng maingat na pag-i-invest at ngayon ay binabago niya ang kanyang mensahe sa kanyang mga followers. Ngayon ay paano po makakaapekto ito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, para po sa atin dito sa Pilipinas, ang diskarte po ni Ginoong Morad ay nagbibigay po ito ng mahalagang aral. Sa crypto trading, madalas po tayong natutokso ng mabilisang kita. Sino ba naman ang hindi maiengganyo sa ideya ng 10 times o 100 times na returns? Pero ang realidad ay marami palang nalulugi dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman at disiplina. Ang sinasabi po ni Ginoong Morad ay mahalaga. Yan, ito po ang wag tayong padalos-dalos. Maglaan po ng oras para aralin ang mga projects bago mag-invest. Sa halip na maglagay ng pera sa maraming coins na wala namang malinaw na direksyon, piliin po natin ang mga may solid na plano at malinaw na roadmap.
Tandaan, ang crypto market ay napaka-volatile. Isang maling galaw at maaring mawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating tandaan sa estratehiyang ito? Una ay ang research. Alamin po natin ang detalye ng project. Ano ang layunin nito? Sino ang mga tao sa likod nito? At may utility ba ito o puro hype lang? Pangalawa ay ang high conviction bets. Pumilit po tayo ng 1 hanggang 3 coins na talagang pinagkakatiwalaan natin. Iwasan natin ang pagsugal sa maraming coins ng sabay-sabay. Pangatlo ay ang patience. Huwag po tayong magmadali. Ang sinasabi po ni Ginong Morad ay maghintay ng 1 taon. Sa crypto, ang pagiging matyaga ang pwedeng magdala ng malaking kita. At ang panghuli ay ang risk management. Lagi po nating tandaan na huwag pong mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. Maglaan po tayo ng porsyento ng ating kapital para sa mas mataas na risk at panatilihin ang balanse ng ating portfolio. At ngayon ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Ang diskarte po ni Ginoong Morad ay isang magandang paalala na ang tagumpay sa crypto ay hindi nakukuha sa swerte lamang. Ang tamang kaalaman, disiplina at pasensya ang siyang susi para magtagumpay. Sa mundo ng crypto, napakadaling mahulog sa hype. Pero kung nais po nating makamit ang tunay na kita, kailangang mag-invest tayo ng oras sa pag-aaral. Bilang mga Pinoy traders, gamitin natin ang payo ni Ginoong Morad bilang gabay. Huwag tayong matakot na maghintay at maging maingat sa ating mga desisyon. Sa ganito mong paraan, maiiwasan natin ang mga pagkakamali at mapapalago ang ating puhunan sa tamang paraan. At ayan, ang kwento po ni Ginoong Morad ay isang paalala na ang crypto investment ay hindi lamang po tungkol sa swerte o hype. Ito po ay tungkol sa maingat na pagpaplano, tamang desisyon at saka pasensya. Kaya naman, bago po tayo mag-invest, ay tanungin natin ang ating sarili. Sigurado ba ako sa pinapasok ko? Sa tamang mindset, maaari rin natin marating ang tagumpay na minimithi dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.